So yes, yung mga friend, nagbabalik na naman tayo dito sa panibagong daily vlog natin, moto vlog natin mga friend. Syempre, yung topic lang natin ngayon kasi nga marami akong nakikita sa mga platform about this kind of topic or tanong. Kung mas mahal ba talaga ang maintenance ng 150cc scooter kumpara sa mga naka-underbone? So tara, pag-usapan natin. So alam mo ba, hindi presyo ng motor ang totoong nagpapamahal sa iyo, kundi yung maintenance na hindi mo napapansin. Kaya bago ka mag-click, mag-Aerox o NMAX, panoorin mo muna ito hanggang sa dulo. Dahil dito ka makakatipid ng libo-libong piso bawat taon. So tara, let's G. Maraming nagtatanong sa atin, boss, totoo ba talagang mas mahal i-maintain ang 150cc scooter kaysa sa underbone tulad ng RS150, RS125 o Raider 150? Short answer, oo. Pero hindi dahil masama ang scooter ha, kundi dahil magkaibang klase talaga sila ng makina at sistema. So ngayon, ipapaliwanag ko ito step by step. Simple lang, walang technical na kalituhan para kahit first time owner ka, maiintindihan mo talaga agad. Part 1, transmission. Unahin natin ang pinaka-importante, ang transmission. Sa scooter, ang scooter ay gumagamit ng CVT system. Ibig sabihin, may CVT belt, may roller weight, may variator, may clutch bell at clutch shoe. Lahat yan nagwe-wear out at hindi yan pang lifetime. Typical replacement. CVT belt every 15,000 to 20,000 kilometers yung takbo. Rollers and sliders mas maaga pa. Cleaning ng CVT dapat regular yan. Isang CVT service pa lang may gastos ka na agad sa part, labor, at syempre sa oras. Ngayon, sa underbone at semi-auto na naman tayo like RS150, RS125, Raider 150, and other underbone category. Manual or semi-auto gearbox, walang belt, walang variator, walang roller. Ang meron lang clutch plates na tumatagal ng matagal talaga. Gear oil na sobrang mura. Mas konti ang gumagalaw, mas konti ang nasisira. Dito pa lang, mas mahal na agad ang scooter sa maintenance. Ngayon, pag-usapan natin ang hindi napapansin ng marami, labor cost sa scooter. Para mag-service ng scooter, tatanggalin ang CVT cover, tatanggalin ang ibang panels, minsan buong side fairings. Mas maraming baklas, mas maraming oras, mas mahal na labor. Kaya minsan nagtataka ka, boss, bakit ang mahal ng labor? Hindi dahil nanlalamang, kundi dahil matrabaho talaga. Ngayon sa underbone naman, sa RS at saka sa Raider, exposed ang makina, direkta ang access, walang floorboard, walang CVT housing. Resulta, mas mabilis i-service, mas mura ang labor, kahit sa small talyer kayang-kaya. Mas simple, mas tipid. Ngayon, ito ang isa pang silent killer ng budget mo, yung gulong. Sa scooter 150cc, mas malapad ang gulong, mas malaki ang rim, mas mahal ang replacement. Isang set ng gulong, masakit talaga sa bulsa. Ngayon, sa underbone, mas manipis, mas mura, mas maraming choices, at dahil mas magaan ang motor, mas matagal maubos ang gulong. Kahit pareho kang daily rider. Kaya mas madalas at mas mahal magpalit ng gulong ng scooter. Ngayon, pag-usapan na naman natin ang plastic. Hindi yung plastic na kasama mo ha, yung plastic ng motorsiklo. Ngayon sa scooter, buong katawan naka-fairings. Isang gasgas, palit panel. Isang basag, mahal agad. At kadalasan, hindi pwedeng isa lang. Buong panel set ang binibili talaga niyan. Sa underbone naman, mas exposed, minimal fairing, mas mura palitan. Minsan kahit gasgas, okay lang. Tandaan, mas maraming plastic, mas maraming gastos. Ngayon, puntahan na naman natin yung fuel and weight tapos yung long-term cost. Hindi man maintenance, pero running cost ito. Sa scooter, mas mabigat, automatic, mas mataas konti ang konsumo. Sa underbone naman, mas magaan, manual shifting, mas fuel efficient. Kung daily ka bumabiyahe sa isang taon, malaki rin ang difference. So ngayon, kailan mas okay ang scooter? Para malinaw ha, hindi ko sinasabing pangit ang scooter. Actually, kung city riding ka, traffic lagi, ayaw mo ng clutch, comfort ang priority mo, talagang panalo talaga dito ang scooter. Pero ang sinasabi ko lang dito, mas comfortable ha, kung comfortable ka. Pero when it comes sa maintenance, talagang mas mahal talaga si scooter. So ngayon, kailan mas okay na naman ang underbone? So dito na. Kung ikaw naman ay gusto mo ng tipid, long-term ownership, low maintenance, daily workhorse, RS150, RS125, Raider 150, or any
ni Underbone talagang solid choice talaga. Hindi sila flashy, pero matibay at practical. So final answer, oo, sa 150cc category mas mahal talaga ang maintenance ng scooter kumpara sa Underbone o semi-auto. Hindi dahil masira sila, kundi dahil mas komplikado ang sistema nila. Kaya bago ka bumili, tanungin mo sa sarili mo, comfort ba o tipid? Kung nakatulong tong video na to, like mo na. Comment kung anong motor mo. Share sa kaibigan mong bibili pa lang dahil minsan, isang tamang impormasyon lang, makakatipid ka na ng libo-libo. Kung nakarating ka man dito mga preng, maraming salamat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo na yung subscribe button down there. At syempre, again, share mo na din sa mga kasama mo, sa mga kaibigan mo na mahilig manood, pakinig ng mga video na to. And that's all mga preng. Thank you so much and have a wonderful day. Subscribe for more.